Hello po! Kamusta pong muli? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, mag-usap-usap po tayo. Pag-usapan po natin ang ating politika sa ating bansa. Di po, meron po ako napakinggan na news. Pakinggan po natin sa kabigyan po natin ng komento mga katambay. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Heto na po, pakinggan na po natin mga katambay. Ito po. Sa layuning mahikayat ang mga Pilipino na makiisa sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang mapabuti pa ang bansa. Isasagawa bukas ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Magsisimulang buksan ang mga gate sa venue ng alas 12 ng tanghali. Dito ipakikilala sa publiko ang mga plano at mga programang nagawa na ng Marcos Administration. Ayon kay Presidential Communications Office Director Chris Villonco, inaasahang dadalo sa event ang nasa 200,000 mga tao bukod pa ang mga opisyal ng pamahalaan. Pangunahing dadalo dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang mga miyembro ng gabinete. Magsasagawa ng serbisyo fair ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Tampok rin dito ang performances ng ilang mga celebrity at OPM singers. Naka-livestream din ang kick-off rally sa Facebook page ng PCO at iba pang mga government agencies. Definitely po from the government side, we of course are going to have the first family. Of course, we are calling our government agencies, the departments, our cabinet secretaries. Sila po ang pupunta doon, and then of course our artists, and of course the most important, our public. We are calling everyone to please come and join us sa Sunday. Naniniwala ang PCO na sa pamamagitan ng event na ito ay maipauunawa sa publiko na hindi lamang gobyerno ang may responsibilidad na kumilos upang mapabuti ang Pilipinas, kundi mahalaga rin ang partisipasyon ng bawat Pilipino. It is to remind ourselves, to remind the Filipino, and to transform the Filipino with Filipino pride sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lang po ang gobyerno ang kailangan ding magkaroon ng bagong Pilipinas, and this whole transformation, tinatawagan din po namin ang bawat mamamayan all over the world, lahat ng mga Pilipino. Hindi magagawa ng administrasyon ito kung wala pong partisipasyon ng ating bagong Pilipino, ang ating mga mamamayan. Nauna nang inianunsyo ng Malacanang na ang bagong Pilipinas ang brand of governance at leadership ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Yan po yung news sa UNTV, mga katambay. Ito na po yung isang news. Painggan din po natin. Sabay naman ito sa Davao City ng isang controversial na prayer rally ng other half ng dating tinagurian na Uniteam. Ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte maglulunsad daw ng isang prayer rally laban naman sa People's Initiative na ayon sa kanila ay pakanaraw ng pinsan ni Pangulong Marcos, si Speaker Martin Romualdez. Ang tema ng tinaguriang prayer rally ng mga Duterte ay One Nation, One Opposition. Baka po nagtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin nito ng katagang oposisyon. Hindi po yan masyadong malinaw. Pero mali namang oposisyon yan sa People's Initiative na inireklamo ng mga Duterte at kanilang mga alyado. Ang paratang ng kampo nila, ginagamit ng mga congressman ang pondo ng bayan para bumili ng pirma para po isulong yung People's Initiative at lusawin ang boto ng Senado. Ngayon pa lamang inaasang daragsa sa Davao City ang mga malalapit na kaalyado at mga taga-suporta ng mga Duterte para iparamdam ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ayun. Ayon po sa mga organizers, Ayun po ang ating mainit na balita, mga katambay. Usual, walang pagbabago. Politics pa rin, di ba? Unahin po natin yung makapangyarihan sa ating bansa ngayon, ang ating niluklok na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., di po ba? Ito na po yung binibigay na solusyon sa atin ng ating Pangulo. Di po ba? Sa naghihirap nating bayan, lalo na sa nagtataasang lahat ng produkto at bilihin sa ating bansa. Ito na po yung ilulunsad nilang solusyon, mga katambay, di po ba? Magrarally at ilalatag din po naman sa atin, mga katambay, ang kanilang achievement na nagawa ng Administrasyon Marcos sa nakaraang mga taon, dahil isang taon na mahigit sila sa pwesto. Ngayon pa lang nila ilalatag ang mga
ang mga gagawin nila, solusyon, problema sa ating bansa, mga katambay. Medyo mabagal pong mag-isip at magdesisyon ang ating pamahalaan yata, mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamanong. Di po ba? Masyado yatang mabagal na ngayon lang nakikita at susolusyonan at gagawa ng mga hakbang ang problema ng ating mga kababayan. Lalo po lahat tayo halos na nagsasakripisyo sa kataasan lahat ng bilihin na ang dapat ay nagtatrabaho sa atin yan, mga katambay, yung mga niluklok natin sa pamahalaan. Unang-una, number 1, di po ba lahat po ng pondo ng ating mga mamamayan, lahat po na nagbibigay ng pondo, mga taxpayer, lahat po ay napupunta sa gobyerno po yun. Di po ba, katambay? At ang isa pa, sila po ang nagmamaneho ng ating bansa. Ang ating mga niluklok na magtatrabaho sa atin ang sinasabi na nga nila paunlarin ang ating bayan. Di po ba, mga katambay? Dahil nung sila nangangampanya, talaga pong yan ang inilalatag nilang propaganda sa atin na ibabangon at iaangat ang ating bansa. Di po ba? Bakit po ngayon sa nakikita ko, parang sa ating binibigay ang obligasyon na sila naman ang may hawak lahat ng pondo ng kabangyaman. Di po ba? Pasensya na po. Nasa ibang bahay po kami. Putulin ko lang. Papasok po yata si Mrs. Papapasokin lang natin. Papasok ka ba? Sige, pasok na. Yan, tinakpan ko lang. Ayan po, commercial lang po yun, mga katambay. Yun nga po, balik po tayo kay President Marcos. Lalabas po kasi, X-rated. X-rated, kaya tinakpan ko, mga katambay. Yun po, balik po natin. Nagkaroon lang tayo ng konting commercial. Excuse me po. Sila po ang may hawak ng control sa lahat ng asset ng ating bansa. Di po ba? Lalo sa kaperahan, mga katambay. Pero narinig nyo naman ang sinabi ng isang sekretary ni PBBM na obligasyon din natin. Di po ba? Obligasyon din po natin na tulungan ng gobyerno. Tama po yun Obligasyon natin kasi naibigay na rin natin example at ang pananaw ni Kamanong. Yung pagtulong natin sa gobyerno, naibigay na natin, contribute natin. Di po ba? Yung mga tax natin, yung mga buwis natin. Yun po yung contribute number 1 natin sa gobyerno Kasi pag hindi natin ginawa yung contribution natin sa gobyerno, hindi po aandar ang government. Di po ba, mga katambay? Hindi po aandar yan. Dahil kailangan ng gobyerno, pondo. Tapos bilang tayo mamamayan, sa nakikita ko, mga katambay, sa pananaw ni Kamanong, napakalaki po ng binibigay nating, di ba, kontribusyon sa ating gobyerno para siya mag-function, di po ba? Lahat ng taon-taon, di po ba? Kung meron tayong mga lupa, nagbabayad tayong mga property tax, di po ba? Number 1, yung mga may ari-arian dyan, yung mga may sasakyan, di po ba? O, siyempre, yung mga personal natin, mga information, mga license, di ba? May mga renewal po yan di po ba? Kung ano pa po mga rehistro o registration na dapat natin i-renew. Tax po yun, di po ba? Malaking pera po yun na pumapasok sa ating pamahalaan, di po ba? Lalo yung mga professional. Yung mga professional, nagbabayad po yan, di po ba? Mga rehistrado yan. Mga taxpayer natin yan, di po ba? Mga businesses. Saka yung dumadayo sa ating bansa na mga negosyante, mga katambay. Nakukuhanan din ng malaking pondo ng gobyerno yan. Lalong-lalo na yung mga OFW natin. Yung mga remittance nila, di po ba? Tapos ngayon, yung mga ibinibigay ng mga taong bayan na obligasyon sa pamahalaan, nasa naman po yung obligasyon ng pamahalaan doon sa nagbigay na obligasyon? Bakit ibinabalik sa atin yung obligasyon na dapat sila gumawa? Di po ba, mga katambay? Trabaho po nila yon na palaguin ang ating ekonomiya at protektahan ang pangailangan natin lahat, mga Pilipino. Number 1 na po yung food security natin. Di po ba? Dahil yung pera na gagamitin nila dyan sa lahat ng pagpapaunlad, binibigay natin yon lalo kung nagtatrabaho tayo. Di po ba? Dito ba, mga katambay?
Bakit po parang ibinabalik sa atin na parang tayo pa yung may kasalanan at parang hindi tayo gumagawa sa ating bayan? Dahil nagtataasan ng mga bilihin, gasolina, kuryente, tubig, di po ba? Pamasahe, lahat na. Tayo po ba may kasalanan nun na parang hindi tayo tumutulong ang sinasabi ng sekretary? Na kailangan din natin gumawa. Di po ba, sa pananaw ni Kamanong, gumagawa na tayo, lalo yung mga nagtatrabaho, di po ba, yung mga negosyante. Gumagawa na sa gobyerno yan, di po ba? Kung walang malilikom na pera yan, bagsak yan. Eh, nasa kanila lahat. Nakita nyo naman po yung mga numero. Yung mga numero, mga katambay, na hinahawakan nila. Di po ba? Hinahawakan nila. Taon-taon. Trillion. Di po ba? Million, billion, trillion. Hanggang sa nangungutang pa sa labas ng bansa. Di po ba? Sa World Bank, may mga utang pa. Kung ano-ano pang mga bansa na nagpapautang sa atin. Sila lang ang umahawak noon. Sila lang, hindi tayo. Di po ba? Tapos, yung ekonomiya natin, di po ba? Sila yung dapat gumawa niyan. Mag-isip-isip po tayo mga katambay. Isip-isip. Isip-isip. Di po ba? Eh kung ganun po pala ang sinasabi ng pamahalaan natin, lahat po siguro ng mga Pilipino, ilagyan na rin ng pondo. Humingi na tayo ng budget para mapaayos na rin natin ang ating bansa. Tutulong na rin tayong mamamayan. Di po ba? Kasi sila, may mga budget sila eh. Di po ba? Pwede naman silang umangkat ng bigas para mapababa natin ang presyo, di ba? Simple lang po ni Kamanong yun. Simple lang, solusyon. Dahil napakamahal ang bigas, nagkukulang tayo sa bigas. Ang sinasabi ng gobyerno, kumpleto sa ayuda. Di po ba? Meron namang mga nanonood sa atin, nagko-comment, may korupsyon din daw, di umano. Doon sa binibigay ng mga tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka. Nakukurap din daw. Di umano. Di po ba? Dapat, excuse me po, maraming nasasayang na pera na sa atin, sa kabayaman, puro napupunta sa korupsyon, di umano. Bakit hindi itutukan ng gobyerno yon, di po ba? Bakit pagka hindi nila kaya solusyonan ang problema ng ating bansa, ibinabalik sa ating mga mamamayan ang problema? Di po ba? Bumalik lang tayo. Parang kailan lang eh. Wala pang 2 taon nanunungkulan sa atin si President Duterte. Never tayo na problema na ganyan. Di po ba mga katambay? Wala tayong problema ganyan. Di po ba? Napakabilis magsolusyon ng pamahalaan ni Duterte, ni Pangulong Duterte dati. Pero ngayon, magda2 taon na. Magpaparali. Di po ba? Para ipaliwanag sa atin. Parang kulang tayo sa kaalaman. Di po ba? Parang hindi natin ma-adapt yung gustong mangyari ng pamahalaan natin ngayon. Hindi katulad ng pamahalaan ni Pangulong Duterte, hindi siya nagpapaliwanag na i-adapt natin yung ginagawa niya. Diba? Dahil nakikita natin kung ano ginagawa niya di po ba? Napapakinabangan natin. Ngayon, yung mga karsada, mga airport, mga ospital, mga paaralan, di po ba? Napapakinabangan na natin. Pero hindi nagkaganyan. Hindi humihingi ng tulong si Pangulong Duterte noong mga panahon niya na parang tayo sinisisi pa. Di po ba? Na kailangan natin tumulong sa kanya. Dito ba? Ewan ko po mga katambay. Yun lang po yung pananaw ni Kamanong. Pero nakita niyo naman po, naglunsad din ng rally naman ang mga Duterte, ang mga taga Davao. Yung rally naman nila hindi naman nila binabanatan yung pagkukulang ng gobyerno dito sa kakulungan nila ng trabaho sa ating mamamayan. Yung trabaho sa ekonomiya, lalo sa food security natin, di po ba? Sa kanila parang prayer rally lang yun dahil dun sa sinusulong na PI. Di po ba? Yung PI nila, yung People Initiative nila. Na meron naman po talagang meron pong pailalim, parang under the table, di po ba? Na mga batas na gagawin sila doon, di umano. Dito ba? Saka, tama rin ang mga Duterte. Bakit mo ngayon isusulong yan na naghihirap ang bansang Pilipinas para mag-produce ka? Gastos kasi yan Gastos, di po ba? Gastos. Hindi po pwedeng hindi gastos Dahil yan, dadalhin mo sa COMELEC yan di ba?
Kailangan mo pagbotohan yan. Kailangan mong pirmahan yan, di po ba? Para maisabatas. Gastos yan. Hindi naman libre yan, di po ba? Ngayon nga lang po, ang daming kumakalat di umano na corruption dyan, di po ba? Bilyon. Di umano ang naka-budget dyan, di po ba? Ngayon, umaandar na po yung mga panatiko ng house. Nagbabayan-bayan na po, probinsya, di po ba? Mismo sa Davao, naka-experience sila na namimili ng pirma. Babayaran yung pirma mo. Sa kakarampot na pera, di ba ba? Kakarampot. Pero yung makukuha nilang boto, buong buhay nila security yon, di ba ba? Power, di ba ba? Hindi naman natin alam lahat ng gagawin nila ron dahil mambabata sila eh. Trabaho nila gumawa ng batas. Kung maipasa natin, ibigay na natin yung gusto nila mangyari. Makakatsak ba tayo na lahat tama gagawin nila na hindi rin papabor sa kanila iba? May papabor sa bansa, pero nakakasiguro ba tayo mga tambay na walang papabor naman sa kanila ng mga politiko? Nagbabangayan na nga di ba? Nagbabangayan na. Senado, di ba? Congress. Pero wala naman na itutulong na mabuti sa ating mga Pilipino, sambayang Pilipino. Ano na itutulong? 75 pesos na ang bigas. Di po ba? At baka tumaas pa. Dahil ang solusyon ng gobyerno, rally eh. Di po ba? Tututusin, gastos pa rin yun. Ikaw ba mag-organize ka ng ganong kalaki ng walang gastos ang pamahalaan? Di po ba? Napakaraming pupunta dyan, may mga artist pa. Di po ba? Yari na naman si Juan de la Cruz yan, di po ba? Yun ilalatag pa lang sa atin yung mga programa nila. Di po ba? Kung ano gagawin nila solusyon. Nako. Talagang mamimiss natin si Pangulong Duterte, mga katambay eh. Si Pangulong Duterte hindi kailangan mag-rally eh. Para pag-isipan yung solusyon ng problema ng bayan natin. Hindi niya kailangan magpapunta pa. Di po ba? Sa Luneta o sa Quirino Grandstand. Di po ba? Para sabihin lang na ito programa ko, ito gagawin ko para masolusyonan ang problema ng ating bansa. Di po ba? Kaya mamimiss natin eh. Ay, nako. Yun lang katambay. Pwede po kayong mag-comment dito po sa channel natin para maiparating din natin sa ating mga politiko na bilang ako si Kamanong, komento ni Kamanong, talagang medyo malaki ang pagkukulang ng mga nanunungkulan sa atin ngayon, mga katambay. Magmula sa taas, di ba ba? Sa taas na kung tutuusin, Commander-in-Chief natin, di ba ba? Presyo pa lang ng mga bilihin, di ba ba? Bigas pa nga lang, hindi masolusyonan. Paano kung bigyan pa ng malaking problema? Di ba ba? Bigas pa lang yan. Si Pangulong Duterte, lahat ng problema, pinasan niya. Nasolusyonan. Eto, di ba? Bigas pa lang. Di ba ba? Ibinabalik na sa atin. Kailangan na natin gumawa. Di ba ba? Baka gustong iliteral ni Pangulong Marcos nga pala. Baka gustong gawing literal na tayo gumawa. Baka gustong magtanim na rin tayo ng mga palay sa paso. Lalo yung mga walang lupa ay nakatira sa subdivision. Mga katambay. Di ba ba? Magbilihan na tayo ng pasot, magtanim na tayo ng mga palay. Baka gusto iliteral na at makatulong tayo sa pagbaba ng bigas. Ang buong Pilipino, buong bansa, lalo yung mga may backyard, magtanim na rin kayo ng bigas yan, mais. Basta kami, gagawin namin yung gusto namin. Basta kayo, magbuwis lang na magbuwis. O, di ba? Yung problema na hindi namin kaya solusyonan bilang kami pamahalaan, kami ang hinalal nyo. Gumawa kayo, magtanim kayo ng bigas, ng palay. Baka ganun ang gustong literal na mga nanunungkulan sa atin para makatulong tayo sa pagbaba ng presyo ng bigas. Kumbaga sana yun lang po mga katambay. Ay nako. Puro hay nako na naman ulit si Kamanong. Muli po si Kamanong po nakapagkomento po sa mainit na balita na nangyayari sa ating bayan. Mamaya na po ba yun? O bukas mamaya na po yung rally. Nako.
Abangan natin ang mga pangako para nagbabalik tayo ulit sa halalan. Di po ba? Mga pangako. Di po ba? Tapos na yung mga pangako. Trabaho na kailangan natin ngayon, hindi na pangako. Di po ba? Trabaho araw-araw. Di po ba? Kung sabihin natin nagtatrabaho ang presidente ng 5 araw, eh magtrabaho ka ng 5 araw. 2 araw, day off. Di po ba? Dami sekretary. Dami advisor. Wala ba nakapag-a-advise ng tama? Muli po, si Kamanong po, dinadala lang sa tawa. Komento ko lang po yon. May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay at komento kung ano nangyayari sa gobyerno. Kung ano man ho ang komento ko, akin po yon, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po ulit. Tayo mga Pilipino, siyempre, mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin. Kaya natin ito kahit mahirap. Di po ba? Bye-bye!